normal. Pumapasok sa kanya-kanyang trabaho, paaralan. Ngunit minsan, nagreklamo pa tayo sa maliliit na bagay. Ngunit ni minsan ba, naisip natin na may mga taong may kakulangan sa kanilang pag-iisip at pisikal na aspeto na ang normal na pamumuhay sa kanila ay isang pangarap na lang. Uy! Andyan na pala kayo! Nandito nga po pala kami sa Caritas Pandakan para mag-interview po ng mga special children at saka magulang nila sa mga staff dito. So, tara! Hello po sir, good afternoon. Kailangan lang po natin kayo interview. Ano pong pangalan niyo? June Bilin, Ilang taon na po kayo? 15. Yung anak niyo po na sa Caritas po nag-aaral, ano pong pangalan? Jomar Bilin, Ilang taon na po siya? 15. Paano niyo po siya inaalagaan? Eh, siyempre, normal lang. Kung anong turing mo sa ibang anak ko, ganun din ang turing mo sa kanya para... Pasensya po sa may tatanong ko. Sa paanong paraan niyo po napaparamdam sa kanya na siya ay normal? Siyempre, easy lang kung basta... Pantay-pantay lang yung... Pantay lang ang kuwan sa... May tumating po ba na panahon na nahirapan kayo? Paano niyo po ito nalagpasan? Siyempre, huwag kang mag-iisip na hirap ka. Kuwan ka lang. Normal lang. Easy lang. Kaya sir. Kaya karagdagang tanong lang din po, hindi po ba mahal po yung pagpapaaral po ng paano po niyo parang hindi po ba kayo nahihirapan sa financial? Hindi naman. Kahit pa paano natataguyod naman yung pang-araw-araw nila eh. Dahil okay naman yung trabaho ko. Gano'n. Salamat po. Sir, magaganda po yung sagot niya, sir. Maraming salamat po. Sige. Salamat. Ako si Brian Steven Nazareno, kabilang sa grupo na tumatalakay sa Socio of the Body. Sociology of the Body. Ako nga pala si Brian Nazareno, kabilang sa grupo ng Sociology of the Body. Bilib ako dun sa magulang ng mga batang may normality kasi kahit gano'n, napag-aaral nila mabuti tapos papalaki nila na maayos at yung interview ng isang beses, ang sipag niya, yung tiyaga niya para palakihin yung anak niya ng gano'n, nabilib ako sa kanya tapos tinuturing niya lang na para niyang normal na anak, kagaya na iba niyang anak. Ganun. Yun lang. Thank you. Ako si Karen Villafranca, kabilang sa grupo na tumatalakay sa Sociology of the Body. Nakakatuwang isipin na yung mga magulang na may anak na special child, nagagampanan pa nila na maayos yung responsibilidad nila sa mga anak nila. Kasi di ba alam naman natin kapag may disability ang isang tao, parang mahirap siyang alagaan. Buti na lang yung magulang ng bata kanina hindi siya katulad ng iba na dinadaan na lang sa pananakit yung pagdidisiplina sa mga anak. Yun lang. I'm Freya Sivigal from the group which will discuss about sociology of the body. Unfortunately, when we went there, they didn't allow us to video them because we didn't have a letter. And yeah, so we just saw a parent outside of the school and we interviewed them. And we also got to talk to a few students. They were the ones who approached us. Like, we were just standing there and they were so friendly. He even introduced himself to us and then was talking about his favorite cartoon shows. Yeah, like you wouldn't expect those kinds of people to be like normal people. Like,
they also like watching movies and stuff like that. And, yeah. Maraming salamat sa pagsubaybay sa aming munting dokumentaryo. Sana may nalaman kayo kahit kakaunti. Dito napatunayan namin na wala tayong karapatang magreklamo sapagkat mas marami pa diyang nahihirapan sa kanilang pang-araw-araw na buhay.